Miss Melinda Magno. Nasaan po kayo, ma'am? Paki-on yung inyong mikropono. O saa, pakitulungan. Meron po kayong sinumite sa amin na sinumpaang salaysay at nagsasaad ito ng pagsabi ninyo na nakilala nyo si Miss LB Vergara noong taong 2017. Kasi po nung napakaraming hearing namin, magkakaiba po yung versyon. Ang sinasabi ay nagsimula daw po magtrabaho si LB Vergara, Manang LB Vergara sa mag-asawang Ruiz ng 2017. Subalit doon naman sa versyon na mag-asawang Ruiz ay sinasabing siya ay nagtrabaho noong 2019. So sa iyong sinumpaang salaysay na hawak ng komiting ito ay sinasabi mo ang ibang versyon. Gusto namin malaman muna kung ikaw ba talaga itong Melinda Cardinal Magno na hawak ko yung sinumpaang salaysay. Opo. Ikaw ba ay talagang nanumpa at pumunta, nagbigay ng iyong salaysay na voluntaryo at hindi ka pinilit? Opo. Nakalagay po dito na ikaw ay nakilala mo. Kailan mo nakilala si Manang LB Vergara? Nakilala ko po yan noong 2017. 2000. Sa paanong paraan? Ako po ay namasukan ng May 2, 2017 po. Kayo po ay namasukan ng May 2 po. May 2, 2017. Natatandaan niyo pa. Saan po? Bilang ano po? Saan po kayo namasukan? Kay France po. Kanino po? France po. Kung ipatuturo ko po dito sa mga naririto sa bulwagang ito, kung sino yung iyong naging amo noong Mayo 2, 2017, kaya mong gawin? Opo. Kaya mong tumayo o saa, yung babae na page natin, pwedeng samahan niya. Babae na lang para pwede kang tumayo at lapitan nyo at siguro mga 3 o 2 metro lamang ang pagitan. Ituro nyo kung sino yung pinagtrabahuhan nyo. Pakilakas po. Nakaputi. Yung sino pa ho? Siya lang. Sino ho yung asawa? Alin po ang asawa? Ituro nyo ho. Let the records reflect that witness Melinda Cardinal Magno is pointing to spouses Ruiz seated in this hall. Pwede na ako kayo maupo. Mr. Chair, if I may. Senator Estrada? Only one question kay Madam France. Madam France, kilala mo to si Melinda? Paki-on po yung microphone. Sorry po, Your Honor and Mr. Chair. Opo. Alright. Let the records reflect likewise that spouses Ruiz are being assisted by their counsel. Kayo po yung abogado? Kayo po yung abogado? Attorney Lorman Arugay, Your Honor. Attorney Arugay. Any other questions, Senator Estrada? Yes. So Manang Melinda Magno, kayo po ay namasukan sa mag-asawang Ruiz at nakilala nyo, sabi nyo kanina, si Manang LB Vergara. Sino po nauna? Siya o kayo? May 2 po ako eh. Ano po? May 2. May ito. Siya po? Hindi ko na po natandaan yung pagpasok niya dahil nung pumasok po ako doon ay Nung pumasok kayo, nandun na ba si LB o nauna ka? hindi ko nga po natandaan kung basta 2017 po ako nandoon. Bago mga 1 linggo po bago ko po siya nakilala. Araw po siguro ang pinag-anuhan namin dalawa. Araw ang pagitan. Opo. Hindi mo na maalala kung sino ang nauna. Opo. Pero nagkasabay kayo. Anong uri ng trabaho ninyo? Sa tindahan po. Saan lugar ito? Mamburao. Mamburong po sa barangay si Sais po. Kayo po ay tiga saan?
Taga Mamburao po, Barangay 9. Tiga ron din kayo sa bayan ng Mamburao. Opo. So kayo ay na-recruit ng mag-asawang Ruiz. Sa paanong paraan? Kayo ay nag-apply o naghahanap sila ng makakasama sa tindahan o paano? May nag-recruit ba sa inyo? Meron po nag-recruit sa akin na taga Kabakaw po. Sino po yun? Sinamahan po ako noon. Sino po yung nag-recruit sa inyo? Hindi ko po kilala kung hindi ko na po tanda yun. Matagal na po eh. 2017. So, Opo. tiga Mamburao din po yon. Taga-Abra po. Ano? Taga-Abra po yung nag-recruit sa akin. Baka malito ho yung iba nakikinig. Meron pong Abra na lalawigan sa norte, pero ang alam ko sa Mindoro, meron tinatawag na Abra de Ilog. Abra de Ilog po. Abra de Ilog. Liwanagin natin. So, itong Abra de Ilog ay isang bayan. Opo. Hindi ito yung Abra natin doon sa norte, Hindi po. malapit sa Baguio. So, Abra de Ilog, ni-recruit kayo at kayo ay namasukan. Gano'ng katagal kayo namasukan sa mag-asawang Ruiz? December po ako umalis noon eh. 2017 din po. November? December po. December. So, December. halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po? Kayo ay 6 na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz. Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at Paano po? tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok. Opo. Malakas. Opo. Baliktad, likod. Binaliktad sabi niyo. po, yung likod po. Saan yung parte? Pwede nyo Ginayong ko po yung kamay ko at dinatakot ko po yung basura. Tinaga pong gayon ng Pwede kamay. ko kayong tumayo para maipakita nyo yung mustra sa amin sa kumiting ito. Hawak nyo yung basura, ha? Tinakot ko po yung basura na pinapataas. Pakitaas nga yung mic. Dinatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit to kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung ganun, yung Saan nagsimula yung hawak ng gulok? Sa taas o baka ganun lang, kantiw? O yung talagang hindi naman po gaano sinobrahan ng lakas. pero kung hindi baliktad yung talim, Ay baka po naputol ang kamay ko. dalawang kamay, isang kamay. Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Franz po. So sa lakas, nabitawan niyo ba yung basura o Ay di, binitawan ko pong gayan at siyempre hinaplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. so talagang gustong saktan ka na hindi na umulit? Nung pagtagang baliktad, hindi na inulit? Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya, ay nakakasakit ka na para kang hindi tao eh. Ano Sabi sagot ko mo gayon. sa inyo? Hindi na po na siya umimik tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo, kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan pagsisimula mo sa trabaho, nangyari yung pagtataga? December po iyon. December. December 14, tinaga niya yung kamay ko. December 15 po, umalis ako. December, ano kapit tinaga? Anong araw uli? 14 po. 14. So kinabukasan, umalis ka na Opo. dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa iyo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Paano ko minumura? Paano napasok araw-araw? Kayo ba live-in o stay out? Stay Ano out. ba ho? Na kayo ba Stay out po. nauwi kayo sa bahay nyo? Tapos Opo. araw-araw kayo napasok? Hindi kayo doon nakatira? Hindi po. Ayun. So, dinadatnan nyo lang doon ay si Manang LB. Opo. Ayun. So, ulitin nyo ho, lagi kayong minumura. Minumura po ako dahil ako daw mabagal daw kumilos. Tagal na tagal ko daw matapos ang trabaho ko. Ano na, If I may. Senator Estrada? Paano ko minumura, Melinda? Aling Melinda? At sabi po sa akin, apurahin mo ika yan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ika yung trabaho na yan. Hmm. Sabi po Paano sa ko akin. minumura? Adi, dinuduro-duro pa ako dun sa pinagtatrabahoan ko. Kahit po maraming tao, dinuduro po niya ako doon. Teka, sinisweldohan ka ba? Kompleto naman ang sweldo mo. Ang- Magkano usapan niyo sa sweldo?
4-5 po ang sahod ng isang buwan. Ang ginagawa ko po, nagbabali-bali na lang po ako ng pang ano sa bahay. Hindi, kumpleto naman ang sweldo ninyo. Binabayad niya. Hindi ko na po nakuha yun dahil pag alis ko po ng buwan ng December, hindi na ko po nakipagkwentahan sa kanya. Hindi, nung umpisa niyo lang, nung nag-umpisa kayo magtrabaho noong May 2, 2017, hanggat December, buo ba ang sweldo binabayad sa inyo? Wala po. Wala, hindi kayo pinapasweldo? Hindi po, ay bali-bali lang po hanggang umalis ako eh. Magkano ang binabali ninyo? Ay di mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, tsaka mga ulam. Walang pera? Wala po. Walang binibigay sa inyong pera? Wala po. Okay. Commissioner Santos Estrada. So ikaw ay araw-araw pumapasok at minumura, sabi mo, dahil mabagal ka. Ito ba'y trabahong bahay o trabaho doon sa All around po tindahan? ang nangyayari sa akin. Kung minsan po nasa bahay niya, naglalaba, naglilinis ng bahay. Pero ang usapan niya sa tindahan. Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. Sa inyo pong sinumpang sa Laysay, meron kayo nabanggit na anak nyo, Jeruel. Opo, kasama ko po, kami po mag-ina. Magsabay kayong namasukan. Opo. Nandito ho siya ngayon. Nandito po, ayun po. Si Jeruel ba? Ilang taon na si Jeruel? Siya ba ay nanumpa? Comsec? Wala kang sinumpang sa Laysay pero hinihiling ng komiting ito na dito ka rin maupo. Sige, sige. Pwede kung umurong tayo ng isa, Miss Cueto, para lumuwag-luwag dito sa... Pwede mo itabi kay Franz? magtabi sila na ano. Hindi, magtabi sila magnanay. Ayan, urong lang tayo ng one step, ano. Huwag ka matakot, Comsec, palapit sa iyo. Mukhang nasa ustong gulang naman to si Jeruel. Ilang taon na ho, anak nyo? 23 po ngayon. Nasa ustong gulang na. So, sabay niyo ho siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo na masukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din ho. Siyempre, kinuha ko po, baka po kung ano mangyari sa kanya. Sinama mo. Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uuwi din araw-araw? Stay in po. Naiiwan siya. Stay in Opo. siya? Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit ho ganon? Hindi nyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi ko ng friend sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganun kalayo ba ho ang bahay nyo? Nilalakad lang pa? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle? Nakamotor po kami. Nakamita na kayo motor. Saan kayo nakikiangkas? Doon po sa aking asawa. May asawa po ako. Hinahatid kayo. Opo. So si Jeruel ay naiiwan sa bahay. So yung sinasabi mo kaninang nakita mong ikaw ay tinaga, hindi mo to sinabi kay Jeruel, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Pero ano yun? Pwede natin pasumpay siya. May marka yun. Kung ano, uwi ka, nanay. Ikaw nanay, at sasabihin mo sa anak, yung anak magagalit yun, natural. Hindi mo Siyempre, sinabi. magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Hindi mo na rin sinabi. Hindi Basta na yung po. kinabukasan, December 14, uwi mo na, ano oras ka umuwi? Sa bahay, Ang takatapos pasok ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag-uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15. Hindi na po. Paano to si Jeruel na iwan doon? Ay, di yung pag-alis ko po, diretso yung umuwi na siya sa amin. Yung December 14. Opo. Alsa baluta na, dala ng mga damit. Opo. Tatlo na kayo sakay sa motorsiklo. Ini-imagine ko, na yung asawa mo nagdadrive, para kayong habal-habal no, may dalawang angkas, ganon. Dala pa siguro yung gamit. 3 po kami. Pati yung, siyempre, may mga damit itong dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita mamaya, Jeruel. Hindi na siya nagtanong, saan tayo, ba't tayo nag-alisan na? Hindi kayo namalayan na mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nagpaalam sa kanila nung oras na yan eh. Hindi, si Jeruel, siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay sabi ko po sa kanya, sabi ko sa kanya, Tana, umalis na. Umalis ka na dyan, o alis na rin ako. Sabi ko sa kanya, So, ayaw ko nang bumalik. So, palihim kayong umalis. Opo, palihim na lang po kami dalawang mag-ina. Yung sinasabi nyo na dito sa inyong sinumpang sa Laysay,
na nakita nyo kung paano maltratuhin si Manang LB? Natural, nakita rin niya na anak nyo. Ay, hindi na po niya nakita dahil sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi nyo rito sa inyong pansalaysay na nakikita nyo kinukurot, dinuduro-duro, minumura din si LB. Nakita rin niya ng anak nyo. Tatanungin ko siya mamaya. Kasi stay in siya doon eh. Hindi na natin alam kung pag-uwi nyo ng alas 7, kung ano nangyari ng alas 8, alas 9, alas 10. Opo. Malamang nakita niya. Pwede ba bang ilarawan mo sa kumiting ito kung ano ang mga nasaksihan mong pananakit kay Manang LB at sa kamay nino nagmula? Sino po? Kayo po Ako po, Manang Juan? Melinda. Yung nakita nyo, dito sa sinumpaang salaysay nyo, sabi nyo, nakita nyo na sinasaktan si Manang LB. Pwede bang ilarawan nyo rito sa kumiting ito? Hindi ko po siya nakikitang sinasaktan. Ah, Yung oras na yan, ako lang po ang sinasaktan ng Franz. ikaw ang sinasaktan. Opo. Pero si Manang LB, nung una mong nakita, anong itsura niya? Ay, maayos po ang katawan niya. Mataba po siya noon. Na Mataba? araw-araw po siya nagliligo. Hindi naman po siya nagpapabaya sa sarili niya. Nung una mo nakita. Opo. Kakaiba sa yung itsura ng katabi mo ngayon. Ay, iba po noon. Makinis po ang balat niya noon eh. So, nung umalis ka noong Disyembre 2017, ang itsura ni Manang LB, pareho pa rin nung una mo nakita. Opo, yan pa rin po yung kanyang katawan noon. Ito ngayon, hindi ka naman nagulat na iba na yung itsura niya? Alin po? Itong itsura niya ngayon, Ay, ibang-iba po ngayon. Para na po siyang senior eh. ngayon mo lang siya nakita uli. Simula nung 2017, ngayon mo lang siya nakita uli. Opo. Paano mo nalaman na merong isang ganitong usapin na kinakaharap ang mag-asawang Ruiz at si Manang LB? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Facebook. Opo. Nakita mo sa Facebook na kakaiba na itsura, kaya minarapat mong tumistigo? Opo. Kanino ka lumapit with the permission? Kanino ka lumapit, Miss Melinda, para Ako tumistigo po ang dito? nilapitan ng Ma'am Rimilin Montales. Ano po? Kay Ikon po, kay Rimilin Montales. Anyway, Jerwel, nanumpa na ito si Jerwel. Can you please administer the oath? Jerwel, handa ka bang tumistigo rito? Para sabihin yung nalalaman mo? Jerwel, handa ka ba? Opo. Pakitasan ka ng kamay, sumunod sa sekretary. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Opo. Maraming salamat. Mr. Chairman. Okay, Jerwel, sabay kayo pumasok ng nanay mo sa pagtatrabaho sa mag-asawang Ruiz. Opo. Ano ang trabaho mo? Ako po sa tindahan po. Pwede mo tanggalin yung face mask mo. Ano ang trabaho mo? Sa tindahan po. Ano ang trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po ng mga gulay. Teka, bakit magkaiba apelyido nila? Jerwel, Rebato? Bakit ang ginagamit niya Magnum Aling Melinda? Apelido ko po yun ang dalaga. Hiwalay na ba? Hiwalay ka Hindi na po ba? hindi po kami kasal doon sa asawa ko. Hindi pa kayo makasal? Opo. Ano yung M? M sa'yo, Jerwel. Magno rin, Magno. ano? Magno. Okay. Sige, tuloy niyo. Pakipatay yung mic niyo, mikropono niyo, Jerwel. Manang Melinda. Ilang taon ka nagtrabaho Papatayin kay ko po. doon sa mag-asawa? 17 po. Kasabay ng nanay mo? Opo.